Hello mga karelasyon. Ladies, minsan ba sumagi sa isip mo na baka merong iba o ibang babae ang kinakasama mong lalaki? Minsan may mga ganyan tayong mga katanungan sa sarili natin. Pero madalas binabaliwala o kibit-balikat na lang, okay? So ngayon ay pag-uusapan natin ang mga palatandaan na hindi ka nag-iisa, na maaring may iba pang babae o minamahal yung kinakasama mong lalaki. So ladies, kung ikaw ay medyo may pagdududa, manood ka. So diretso na tayo. Number 1. Isa ito sa madalas nangyayari sa panahon ngayon. Yung pagiging overprotective niya sa kanyang telepono. Okay? Kung dati ay maluwag naman siya, pwede mong makita, mahawakan ang kanyang telepono. Ngayon, hindi na. Okay? So, madalas ang dahilan dyan is meron siyang itinatago. May lihim na laman ang kanyang cellphone. Okay? At madalas, promise, madalas ibang babae. Okay? So, kung nagdududa ka na sa phone habits ng partner mo, it is time na maging matalas ka, okay? Madalas kasi ibang babae na yan. Number 2, eto yung kapag meron kayong sasakyan at may mga nakikita kang mga bago na mga bagay na naiiwan sa sasakyan na hindi naman sa'yo o hindi rin naman sa kanya. Minsan pa nga may mga buhok dyan. Kung ikaw ay short hair at bigla kang nakakakita ng mga mahahabang hibla ng buhok, nako, isa lang ang ibig sabihin yan. May ibang babae siyang isinasakay sa kanyang kotse. Okay? Madalas dyan, may naiiwan pang scent o amoy nung isang sumakay dyan sa sasakyan. Number 3, eto yung nalilito yung partner mo. Madalas ito nangyayari sa mga sinasabi niya. Nadudulas siya. Minsan tatawagin ka na babe, honey, darling. Pero ang tawagan nyo naman ay mahal. Naku po, kapag ganyan na nadudulas sa mga sinasabi ang partner mo, wala nang ibang dahilan yan, kundi yung mga sinasabi niyang mga endearment na yan ay totoo. Yan yung tawagan nila sa kaniyang ibang babae sa labas. So dahil divided yung atensyon niya, doon na lumalabas yung pagkalito. Kaya dito na pumapasok yung kasabihan na ang isda ay nahuhuli sa kaniyang bibig. Ganyan na yun. Huling-huli mo na yung partner mo. Number 4, ito yung hindi ka maipakilala sa mga taong malalapit sa kanya. Okay? So kung hindi pa talaga kayo kasal at nagli-live-in na kayo pero wala pang kasalang nangyayari, never siya na nag-attempt na ilapit ka sa mga taong malapit sa kanyang buhay. Tulad na lang sa kanyang pamilya, mga kapatid, mga kaibigan. Wala. Ginagawa ng lalaki yan para protektahan ang sarili niyang interest. Okay? Ibig lang sabihin, kaya hindi ka ipapakilala dyan kasi hindi naman siya sigurado. Meron pa siyang ibang mga opsyon. Kaya on standby ka lang dyan. Kaya ladies, kung matagal na kayong magkarelasyon, pero hindi pa dumarating sa ganitong mga pagkakataon, napakataas ng chances dyan na hindi ka lang mag-isa dyan. Number 5, eto yung palaging tapos sa budget or pera. Ito yung nagtratrabaho naman siya. Ang sipag-sipag niyang pumasok. Nag-o-overtime pa siya. Pero bakit parang laging kapos? Wala namang nabago sa kanyang lifestyle o pinagkakagastusan. Walang mga bagong project. Okay? Pero bakit ganon? Madalas, ang mga dahilan dyan is meron siyang ibang pinagkakagastusan na ibang babae. Ganon lang yun. Alam nyo, ang mga lalaki, madalas galante yan kapag nagpapa-impress sa ibang babae. So, kung ikaw na kanyang karelasyon ngayon, ay napapansin mo na bakit parang yung finances ninyong dalawa ay hindi lumalago, kundi parang mas lalong humihigpit, naghihirap, mag-isip ka, obserbahan mo yung partner mo.
sigurado may pinagkakagastusan yan na babae. Number 6, ito yung selective siya sa social media. Madalas, yan yung mga pinopost niya. Ang mga tao, mga lalaking may ginagawang kalokohan, hindi nila ipinopost yung kanilang mismong asawa o karelasyon. Bakit? Kasi meron silang ibang tao or babae na ayaw masaktan. Siyempre, kapag nakita yan ng isang babae, magagalit siya. So, ganyan ang ginagawa para protektahan yung kanyang kalokohang ginagawa outside of your relationship. Kaya 'di ba, napakaraming mga tao ngayon na kung i-check mo ang kanilang SOCMED, aba, alam mo ba yung parang buhay single, 'di ba? Kapag chinek mo yung profile, nakalagay doon na simpleng single. Number 7, ito yung may mga pagkakataon na may ibang scent or pabango ang kaniyang damit. Alam nyo, yung pabango ng mga babae, madalas kapag dumikit sa'yo yan, lalo na kapag matagal, dumidikit yan sa damit ng lalaki o sa kanyang balat, okay? Kaya ikaw, kapag may naaamoy ka, nakakaibang pabango sa partner mo, tiyak, ibang babae yan. Malalaman mo naman ang pabango ng babae at sa lalaki, di ba? Madalas sa mga babae, matatamis, fruity ang scent. Sa mga lalaki naman, medyo matapang na musky ang dating, okay? So, kapag may napansin ka ng mga amoy na alam mo naman na galing sa isang babae, ibang babae na talaga yan. Number 8, eto yung bigla-bigla na lang nagagalit kapag nagtatanong ka. Alam mo, ang mga tao na may ginagawang kababalaghan para protektahan ang sarili nila, dinadaan yan sa lakas ng boses, galit-galitan. Kasi yung utak nila, alam na alam niya na guilty siya. Kaya laging on guard ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya, hinuhusgahan mo agad siya. Yung simpleng nagtatanong ka lang sa kanya, pero para sa kanya, iba ang dating. Pakiramdam niya ay iniimbestigahan mo na siya. Pero hindi naman. Ganyan ang mga taong nagloloko. Defensive mode agad-agad. At madalas ito ay dinadaan sa galit. Number 9, ito yung magulo ang kaniyang schedule. So, bilang magkarelasyon kayo, kabisado mo na ang schedule niya. Pero bakit parang biglang nagbago na? Dati, kapag weekends, magkakasama kayo. Nasa bahay lang yan. O kaya gumagala kayo. Ngayon, hindi na. May mga naisisingit ng ibang mga gawain daw. Tulad na lang ng mga out of town, na work-related daw, o kaya mga seminars daw. Madalas ang mga ito nangyayari kapag may ibang babae na binibigyang panahon ng partner mo. Okay? So pansinin mo yung mga schedule ng kanyang pag-uwi, oras ng pagpasok, yung mga overtime na sinasabi, dapat mong pagtuunan ng pansin. Kasi kung biglaan yan, tiyak ibang babae yan. Number 10, ito yung, alam mo ba yung bigla-biglang may tumatawag sa kanya, tapos ang dahilan niya ay emergency daw. Tapos bibigla siyang maglalaho. Sino ba ang tumatawag na yon? Madalas, yung ibang babae. Siyempre, ang sinabi niya doon sa ibang babae, single siya. Kaya wala siyang dahilan para hindi pumunta sa kanya. Para hindi magalit yung isa, ganyan ang ginagawa. So ladies, ilan lamang ito sa mga maraming mga maaring mga senyales na hindi ka lang nag-iisa sa buhay ng partner mong lalaki. Literal na dalawa kayo o baka mas marami pa. So ang mga ito ay hindi ko naman sinasabi na totoo lahat. Pero ito ay magiging gabay para mag-ingat ka, para mas maprotektahan mo yung pinasok mong relasyon.